Hallelujah. Kung mapapansin natin ngayon ang ating mundo, ay para bagang ng Diyos. Parang masasabi natin na napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon. Yung mga sign, mga bagay-bagay na ating naririnig at kung minsan, nakikita natin. Praise God. At nagaganap sa panahon natin ngayon. Yung umaga, isang napakahalagang tagubilin ang ating pong mapakinggan mula po sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng kanyang propetang si Samuel. Praise God. Ito pong aklat ng 1 Samuel, ito po yung panahon na ang Israel ay naghumingi ng hari. At nalungkot ang ating Panginoon at kinausap niya ang kanyang propeta na ang pangalan ay si Samuel. At dahil dito, pinahintulutan ng Diyos na sila ay kumuha ng hari. At ang nagiging hari po nila dito, walang iba kundi si Saul. Si Saul ang kanya pong karakter o kanyang pagkatao ay napakaganda. Unang-una siya po'y matangkad. Guwapo. Yan. Praise God. Kakaiba. Sabihin mo nga sa katabi mo, kakaiba ka. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kakaiba tayo. Purihin ang Panginoon. At dito, lagi nating tandaan na ang ating Panginoon ay pumipili siya ng isang taong marunong at matalino para magamit sa kanyang mga salita. Sabi po ng ating mensahe, pamagatan po natin itong, sabi niya, praise God, obedience is the key to pleasing God. Ayan, Ang pagsunod daw ay susi. Susi ito para matuwa o matagpuan natin ang ating Panginoon. Pagsunod. Ito po yung ating ngayong pag-aralan. Napakahalaga po nito. Praise God. Tayo kung minsan, dinadala natin ang ating mga sarili sa mga ritual na pamamaraan. Katulad ng offering. Ano sabi niya rito? Offering at sacrifice o sakripisyo. Praise God. Alam niyo po ba yung offering at ang sacrifice? Napakaganda po niyan sa ating Panginoon. Ito po ay ginagawa ng mga taong nauna sa atin sa Old Testament. Dahil ito po yung pamamaraan ng lumang tipan. Ito po ay nagpapakita na kapag ang tao ay gumaganap sa ganitong mga gawain, pinapatunayan po niya na siya ay isang Kristiyano. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya yung Kristiyano ay dapat mapagbigay at ang kanyang puso ay marunong magsakripisyo. Purihin ang Panginoon. So makita natin, para makita lamang ang ating pananampalataya. At ang sabi rito, si Samuel ay nagpapaalaala sa atin. Na ang sabi niya, sa chapter 15 verse 22, sabi niya, that obedience, it's more important to God than any external act of worship. Ang pagsunod ay mas mahalagang bagay sa mga panglabas na kaanyuan natin. Para may pakita lamang ang ating pananampalataya.
But sabi niya rito, ang pinakamahalaga sa lahat dito ay ang obedience, pagsunod. Number 1, ito yung sinabi niya. Gusto po itong gawin ni Samuel. Gawin natin sa buhay natin. Ito yung reminder ni Samuel. Ayan, nawala. Delight comes from the obeying the voice of the Lord. Kailangan natin ang katotohanan. Kailangan natin ang ilaw at liwanag para magawa natin ang pinakamahalaga. Ano ito? Yung ating pagsunod sa Diyos. Ayan, delight comes from the obeying God's word. Na ang ibig sabihin nito, magagawa natin ang pinaka-priority sa buhay natin. Ang pinakananais ng Diyos sa buhay natin. Kapag ang ating buhay ipailalim natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Alam niyo po ba yung kwentong ito? No? Diyan lang muna, Bert. Huwag mo na tigil mo muna dyan. Yung kwentong ito, si Saul, dahil siya naging hari, lahat na kanyang gagawin is a very successful, victorious king. Nagiging matagumpay siya na hari ng Israel. Bakit nagiging matagumpay si Saul bilang hari ng Israel? Dahil siya ay sumusunod sa salita ng Diyos. But dumating ang panahon, kasi ito si Saul, ay nagiging hari siya through, siya po elected king. Siya po nagiging hari sa pamamagitan ng pagpili. Pagpili. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng eleksyon. Noon pa man, may eleksyon na. Nakuha niyo, mga kapatid. Kaya yung ating mga ginagalawan ngayon, ito po ay related doon sa Old Testament. Pero dapat, at pinakamahalaga sa lahat, na makuha natin ang pinakabuod. Ang pinakapangunahin at pinakamahalaga. Para hindi ho tayo magkamali, hindi po tayo magkasala sa Panginoon. So, napakalinaw ang sabi niya. Delight comes from the obeying God's words. Ang malinaw, para tayo mapili natin ang pinakamabuti, magawa natin ang kalooban ng Panginoon, dapat hindi tayo humihiwalay sa salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, dahil si Saul, bayan, bansa ang pumili sa kanya, anong nangyari? Error. Neglect. Error ang kanyang pamumuno. Hindi nagiging maganda yung kanyang leadership. Kasi taong ang pumili sa kanya. Dumating ang panahon na sila ay nakipaglaban sa mga Amalek. Utos yan ni Samuel. Ang utos ni Samuel galing sa Diyos. Tingnan po ninyo ang Panginoon. Nagsalita siya papunta sa kanyang mga propeta. At ang propeta ang nagsasalita sa sino mang tao na gustong hatidan o pagsabihan ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, sige, utusan mo si Saul makipaglaban. Sinabi ni Samuel, sige, kalabanin mo yung mga Amalek at magtatagumpay ka. Pero, ito yung dapat mong gawin. Church, listen to this. Kung minsan ang pagtatagumpay, karangyaan, kasaganahan, siya mismo kung minsan ang ginagamit ng dyablo para tayo magiging palalo. Para tayo bumagsak. Tandaan po natin yan. Ang Diyos noon at ang Diyos ngayon,
Hindi siya nagbabago. Siya pa rin yon. Kung ano yung kanyang sinasabi noon, ganun din sinasabi niya ngayon. Sa Hebreo chapter 1 verse 1, ang sabi doon, nung una, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng iba't ibang panahon, iba't ibang tao. Pero sabi niya ngayon, in the New Testament, God speak to the people sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Nagsalita ang Diyos noon sa mga tao, sa mga propeta, sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. But in the New Testament, ang Panginoon ay nagsalita o ang Diyos Ama ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Sino itong Panginoon? Sino itong Jesus na sinasabi sa New Testament? Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinanggap ko, tinanggap nyo, tinanggap ng lahat ng mga mananampalataya. Praise God. Kaya po, kung napapansin ninyo, alalahanin ninyo yung ating pinag-aralan last Sunday. Now, bago po matapos ito, may ibibigay po akong dalawang perfume, pabango. O sino yung nakaalaala? Isang babae at saka isang lalaki. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, huwag kayo kumain lagi ng mga mamantika. No? Yung mga pinalubog sa mantika. No? Yung mga prito. Kasi kapag lagi tayo kumakain ng mantika, yung ating utak, praise God. Purihin ng Panginoon. So, mamaya po, bago tayo matapos. Sinugo siya ng Panginoon at sila nga ay nagtagumpay. Tandaan po natin, kapag ginagawa natin, sinusunod natin, pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, isa lang yung kahinatnan yan. Isa lang yung tayo ay magtatagumpay. Tayo ay pagpapalain. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, kapag makita namin ni Pastor Rulin na kayo pinagpapala, sasabihin namin sa Panginoon, Lord, salamat. Sana all. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Kasi totoo na ang dala ng salita ng Diyos ay pagpapala. Walang naghihikahos, walang napapahamak, walang tumatalikod. Kung minsan mayroong panghihina. No? But kung tayo ay nananatili sa salita ng Diyos, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga problema, mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin kung minsan na nagiging dahilan upang tayo ay magtanong sa Diyos. Dapat lagi tayong nakatuon, nakatingin, sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang kanyang salita, this is the source. Yun yung mga pinagmulan ng pagpapala. Gusto mo ba ng pagpapala? Praise God. Lagi kang tumingin sa mga pangako ng Diyos. Lagi mong isagawa ang mga pangako ng Panginoon. Huwag kang lumabas. Makita natin dito. Bago lumusob si Saul, sabi ni Samuel, wala kang ititira dyan. Dangan nga lang, si Saul ay natakot sa mga tao. Baka magkaroon ng people's power. Amen? Praise God. Noon pa man, may people's power na. At yun ang kinatatakutan ni Saul. Purihin ang Panginoon. Yung mga elders sa church. Hallelujah. Praise the Lord. Pero yung iba ang mga elders noon kaysa mga elders ngayon. Hallelujah. Natakot si Saul na paalisin ng mga tao.
sa pamamagitan ng hindi niya pagsunod sa mga taong ito. Praise God. Kung minsan, nailalagay din yan sa ating isipan na mas mahalaga na maglingkod tayo sa tao kaysa susundin natin ang kalooban ng Diyos. Mas mahalaga kung minsan na pinapakinggan natin ang salita ng tao kaysa makinig tayo sa salita ng Diyos. Ito yung panahon ng pagbagsak nila. Dahil lamang sa isang simpleng bagay na hindi nila napag-aralan. Sa isang simpleng bagay na hindi naunawaan ng kanilang leader. Praise God. Praise the Lord. Lahat patayin mo, bata, matanda, pati hari patayin mo. Lahat ng mga makikita mo roon sa lugar ng mga Amalek, patayin mo. Wala kang iiwan. Praise God, kung minsan tayo Kristiyano na, pero yung mga Amalek sa buhay natin nandiyan pa. Ano ba itong mga Amalek na ito? Yung ating mga bisyo, yung ating mga dating ginagawa na hindi natin makalikalimutan, na dati ikaw ay matampuhin, hanggang ngayon nagtatampo ka pa rin. Dati ikaw ay hindi nagbabasa, ngayon hindi ka pa rin nagbabasa. Dati ikaw ay maraming bisyo, ngayon ay mayroong bisyo. Na kung minsan ginagawa natin ito sa ating mga ritual na buhay, para ipakita na tayo ay may Diyos at mayroong pananampalataya. But the Bible said, ang sabi niya rito, praise God, mas mabuti ang pagsunod. Sabi niya, obey is a better than sacrifice. Hindi tayo pwedeng sumunod na hindi tayo nagbibigay. Amen. Kung minsan, binubura natin sa isip natin at puso, yung obey. Obey the Lord. Obey God's word. At ang ating inuuna, yung ating mga sacrifice. Yung ating mga offering. Nakakalimutan natin ang pinakamahalaga sa lahat. Tingnan niyo yung sinabi ni Saul. Nung tinanong siya ni Samuel, alam niyo ba nung magtagumpay sila sa Amalek? Umalis si Saul. Pupunta sa ibang lugar. Sa Ai. Pumunta siya. Naganap siya ng lugar. Alam niyo ba yung plano ni Saul kung ano? Siya ay magtatayo ng kanyang sariling rebolto. Praise God. Ang katanyagan kung minsan, ang pagtatagumpay kung minsan, yan ang ginagamit ng dyablo sa buhay natin. Para tayo ay magiging makasarili. Hallelujah. Sana hindi na po natin ginagamit ang panahon natin ngayon. Kawawa naman ako. Wala na ako. Praise God. Ano pa yung sabi dito? Praise God. Alam niyo po ba kung bakit lumayo si Saul kay Samuel? Nung una, malapit siya kay Samuel. Hinihingi niya lagi ang advice. Pero nung siya magtagumpay, si Saul ay lumayo na kay Samuel. Kasi, hindi yung pagtatagumpay ang iniisip ni Saul. Amen? Kapag ikaw yung magtagumpay, iniisip mo ba yung tagumpay mo? Amen.
Di po ba iba na naman yung iniisip mo? Gusto ko magtagumpay uli. At yun yung pagkakamali ni Saul. Hindi niya alam na ang akala niya, tama yung kanya ginawa. Pero kung susuriin natin ang Biblia, may nilabag si Saul. Hindi siya sumunod. Hindi niya ginawa ang kanilang usapan. Sabi ni Samuel, lahat patayin mo. Praise God. Yung mga Amalek na yan sa buhay mo, patayin mo na yan. Amen? Yun lang yung gagamitin ni Satanas para bumagsak ka. Burahin mo na sa isipan mo yan. Buong puso kang magpakumbaba, buong puso kang makinig, at higit sa lahat, buong puso mong susundin ang salita ng Diyos. Ang tagumpay na naranasan natin ngayon, higit pa, kakalsiksik, liglig at umaapaw. Praise God. Ang ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi lamang yung abot ng isipan mo, hindi lamang yung mga pangarap mo, higit pa ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Praise God. Ganun kabuti ang salita ng Diyos. Hindi tayo nasatisfy sa buhay nating ito. Ang ating kahuli-hulihang buhay, ang ating kahuli-hulihang lakas. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 14, 12 to 14, isang bagay lang ang gagawin mo. Isang bagay lang ang duty mo sa mundong ito. Makinig ka sa salita ng Diyos at sundin mo ang buong kautusan. Hallelujah. Delight comes from the obeying God's word. Dito nagtatanong si Samuel at ang ginawa ni Saul. Sabi ni Samuel, bakit marami akong narinig ng mga mga umiiyak na baka? Mga umiiyak ba? Umiiyak ba yung baka? Praise God. May mga ingay ako narinig. Praise God. Alam mo ba, sabi ni Saul, alam mo, Samuel, sabi kasi ng mga tauhan ko Amen? Praise God. Sabi kasi ng mga leader ko, mga kasama ko, huwag daw namin, huwag namin sayangin. Lang namin, kunin lang namin yung mga matataba at patayin namin yung mga walang kwenta. Praise God. Praise the Lord. So, sabi ni Samuel, ano ba naman yung ginawa mo sa Saul? Praise God. Kung minsan tanongin din natin yung sarili natin. Nasubukan niyo bang tinanong yung sarili niyo? Ano ba yung ginawa ko? Ano ba itong ginagawa ko ngayon? Hindi dahil sa may pagsubok ka lang, saka ka magtanong. Hindi dahil sa punong-puno ka ng biyaya, saka ka magtanong. Sa panahon na ikaw ay sa mabuting sitwasyon ng buhay, magtanong ka na sa Diyos. Praise God. Magtanong si Samuel, ano ba yan? Ginawa mo. Kung pakinggan natin, napakasarap. Ginawa lang namin yung matataba. Kasi ito, gusto namin ihandog sa Diyos. Praise God. Kung medyo mahina, sasabihin siguro sa amin, sige, kasi ihandog mo naman yan sa Panginoon. Praise God. Bibigay mo naman yan sa Panginoon. Praise the Lord. Pero hindi yan ang usapan. Hindi yan ang ibig sabihin. Praise the Lord. Ang Diyos ay Diyos. Kahit walang tao, Diyos pa rin yun. Nandiyan pa ba kayo? Kamusta naman yung tao na walang Diyos? Anong tawag sa Kanya? Kaya napakahalaga na tayo ay sumunod. Obeying the key to pleasing God. Sumunod tayo.
Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa mga panglabas at mga material na bagay. Amen. Mas mahalaga ang pagsunod sa mga panglabas at mga material na bagay. Ngayon, tinatanong tayo ni Samuel, ayon sa kanyang salita, sabi niya, sacrifice and offering or obedience to God. Gusto ba natin makinig sa Diyos? Ang itinatanong ng Diyos sa atin ngayon ay, magsakripisyo ba tayo? Mag-offering ba tayo? O sumunod sa Diyos? Ito yung nangyayari sa verse 22. Nang akala ni Saul, makumbinsi niya si Samuel. Praise God. Praise the Lord. Pwede ba tayong mag-offering? Pwede ba tayong mag-sacrifice? Pero hindi tayo susunod? Ito ang kasagutan. Masarap mag-offering. Masarap mag-sacrifice. Kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, huwag mo na dagdagan. Huwag mo nang bawasan. Kasi gusto ng Diyos na makita sa puso ng kanyang mga anak the total obedience. Yung buong pagsunod natin sa Kanya. At ang pagsunod na yon, gaano man kalaki, gaano man kaliit, basta ikaw ay sumusunod, pagkatapos mong sumunod, ikaw ay Kanyang pagpapalain. Hallelujah. Minsan nag-aantay tayo ng blessing. Nag-i-expect tayo ng Psalm. Marami. Sumunod ka muna. Sundin mo muna. Praise God, alam niyo po yung bunga ng pagsunod, pagpapala yan. Pagpapala. Parang isinusurrender natin ang ating buhay sa Diyos. Complete surrender to God. Complete. Receive blessing galing sa Kanya. Number 2. Submit to His will above all. Meron yan all. Else. I-submit natin ang ating kalooban higit pa sa lahat ng bagay. Ipasakop natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating lakas, ang ating buong buhay. Ipasakop natin sa Diyos. At ang ginagawa natin sa Panginoon, lagi nating isipin na ito ang pinakamahalaga na pagsasakripisyo at pagbigay natin ng ating mga offering sa Diyos. Isang araw, nangaral ang Panginoon. Alam mo naman, sa New Testament, yung mga Pariseo at Eskriba. No? Pero alam ko wala ng Pariseo at Eskriba dito. Amen? Amen. Tingnan mo nga sa katabi mo kung praise God, Kristiyano yan. Amen? Sabi mo, salamat. Katabi kita ngayon. At ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Praise the Lord. Above else, lahat ng bagay, sa lahat ng parte ng buhay mo, laging nasa unahan ng Diyos. Praise God, huwag kang manghihinayang sa mga simpleng bagay, mga malilit na bagay, mga pangsamantalang bagay, pangsamantalang kaligayahan. Praise God na dinudulot, binibigay ng mundong ito. Dapat higit sa lahat, above else, above the earth. Praise God. Hallelujah. No, yung ating pagsunod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Pastor, baka pag hindi ko pagbigyan to, iwanan ako. Amen. Hallelujah. Praise God. Pag sinabing higit sa lahat ng bagay,
Isipin mo lagi na kahit iwanan ka man ng 10 mong girlfriend, 10 mong boyfriend, kapag sinunod mo ang Diyos, hindi ka niya iwanan. Ang Diyos noon, ngayon, kahapon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Praise God. Anong sabi dito? In the Old Testament, tingnan natin yung disobedient at ang obedient. Yung hindi pagsunod, yung pagsuway, at ang pagsang-ayon o pagsunod. Sa Old Testament, ang ginawa ni Adan at Eva na pag-disobey sa Diyos, nagbunga ito ng kaparusahan. Amen. Amen. Praise God. Hindi naman kayo galit? Okay. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. But, sa New Testament, ang pagsunod ng isang tao, sabi dito, ang pagsuway ng isang tao ay nagbunga ng kapahamakan at kamatayan, sumpa at kahirapan dahil sa kanilang pagsuway. Nandiyan pa ba kayo? Binabasa niyo ba yung mga sinasabi ko? Praise God. Subalit, ang pagsunod ng isang tao sa pamamagitan ni Kristo, ang unang Adan ay nagkasala, sumuway sa Diyos. At dahil sa kanyang kasalanan, nagbunga ito sa ating ngayong inabot ng mga huling panahon. But ang pagsunod ng ating Panginoon ay nagbubunga ito ng kaligtasan. Ano pa? Kalayaan. Ano pa? Kapatawaran. Ano pa? Praise God. Ano pa? Pagpapala. At higit sa lahat, dahil sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa na mapabilang sa buhay na walang hanggan. Praise God. Sacrifice, it's bitter. Kaysa pagbibigay at obedience is better than sacrifice. Obedience, it's better than sacrifice. Yun ang sabi ni Samuel sa verse 22. Sabi ni Samuel, akala mo ba matutuwa ang Diyos sa ginagawa mo? Minsan kasi magtanong tayo, mga kapatid. Minsan tayo mangingimi naman. Minsan tayo magkaroon mo lang ng, matutuwa ba ang Diyos sa ginagawa ko? Amen? Amen. Dapat ginagawa natin yan. Sinusuri natin mabuti. Lord, ito bang ginagawa ko? Natutuwa ka? Praise God. Ngayon, kung hindi mo talaga susundin ng Panginoon, para kang si Saul, na para bagang napakapuro na ng isip mo, hindi, kahit alam mo na yung ginagawa mong mali, tuloy ka pa rin ng tuloy dyan. Sige ka pa rin ng sige dyan. Pero kung minsan dapat din tayo mag-throwback, bumalik, titignan. Praise God. Paano ka mapag-throwback kung wala kang picture na nakaraan? Paano ka bumalik kung wala kang ginawa? Paano mo balikan ang hindi mo naman nabasa? Nandiyan pa ba kayo? Pero kapag araw-araw tayo nagbabasa ng Biblia, sinisigurado ko po sa inyo mga kapatid, mayroon kayong babalikan. Amen? Kasi kapag nagbabasa tayo ng Biblia, pinag-aralan natin at inuunawa natin ito. Pagdating ng pagsubok, maaari mong balikan. Praise God. Cultivate. Inaalagaan natin. Ayan o. Pangatlo. Desire and obedience. Lagi nating naisin ang sumunod. Praise God sa mga kabataan. Halos magkapareho ng itong verse na ito. Di ba sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1? Ano sabi niya? Anak, respect. Ibig sabihin ng respect, sundin mo. Hindi mo pwedeng sundin kung hindi mo nire-respeto. Anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang
alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ay utos na may kalakip na pangako. Ang pagsunod may kasamang pangako. Amen. Ipaano mong balikan ang pangako kung hindi mo ginagawa? Subukan ninyo magbasa ng Biblia ngayon. Praise God. Tuloy-tuloy ninyo ng isang linggo. Di ba mahirap? Mahirap. Magbasa ka ng Biblia, tuloy-tuloy isang linggo. Praise God. Pagdating ng isang linggo, 2 linggo, umabot ka sa isang buwan na pagbabasa ng Biblia, praise God, parang gusto mong balikan. Parang gusto mong angkinin. Gusto mong abutin. Gusto mong makuha ang lahat ng mga pangako ng Diyos ayon sa iyong binabasa. Hindi tayo pwedeng bumalik kung wala na tayong balikan. Ang tinutukoy ko rito, dapat nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi darating sa buhay natin na tayo ay subukin. Tayo ay manghihina. Saan tayo babalik? Saan tayo pupunta? Ano ang ating gagawin? Dapat hindi yan tinatanong ng mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano, pag dumating sa pagsubok, mayroon silang Diyos. Ang Kristiyano, kapag dating ng kawalan, mayroon silang Panginoon. Kapag sila naliligaw, kapag sila mayroong gustong puntahan, mayroon silang Diyos. Yun ang ating Panginoon. Praise God. Desire. Naisin natin lagi. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Ito ay utos na may kalakip na pangako. Ito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Hahaba pala ang ating buhay. Pagpapalain pala tayo ng Panginoon kapag tayo ay sumunod. Sumunod. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Pakinggan ninyo ang inyong mga magulang. Huwag mong gayahin si Saul. Alam niyo ba kung paano namatay si Saul? Unang tanong yan. Alam niyo ba kung paano namatay si Saul? Pangalawang tanong, si Saul ba napunta sa langit? O, di ba? Paano namatay si Solomon? Unang tanong. Pangalawang tanong, si Solomon ba napunta sa langit? Praise God. Pero kung ikaw yung sumusunod, wala na yung mga tanong na yan. Dahil alam mo na kung saan ka tutungo. Saan ka dadalhin ng ating Panginoon. Praise God. Desire and obedience become a natural response. No? Yung atin daw pagnanais na sumunod, ito ay, ang bunga nito, ang mangyayari nito, this is unnatural. Dapat natural. Hindi matamis, hindi matabang, natural. Nakakabuti sa katawan mo, nakakabuti sa isip mo, nakakabuti sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Lumalago ka, tumataba ka, tumatatag ka, tumitibay ka dahil sa iyong pagnanasa na susundin ang salita ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito po yung panghuli. Purihin ang Diyos. Nawala. Balikan natin sa ating tema. Ano yung ating tema? Ano yung tema natin? Obedience is the key to pleasing God. Number 1,
Delight from obeying God's word. Number 2. Number 3, desire. Obedience. Naisin natin lagi ito. Sabi ni Samuel, alalahanin natin ito. Sabi niya, let us remember that true obedience. No? Alalahanin natin palagi ang tamang pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, alalahanin mo. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit inaral dito sa atin ng Panginoon? Kasi this week, ngayong linggong ito, gusto ng Diyos na kayo'y pagpalain. Amen. Gusto niyo ba ng blessing? Diba? Sumunod ka. Obedience. Ano pang sabi niya rito? Ito ay hindi lamang sa ating pag-iisip, but rather, joyful act of love. Ang pagsunod daw ay isang kagalakan na ginagawa natin na ang nag-uudyok nito ay walang iba kung hindi ang pag-ibig. This is a desire of joy act to love. Amen. Gawin natin kahit mahirap. Hallelujah. Praise God. Kahit may challenge. Kahit ano pa ang mangyari. Gawin natin ang sinasabi ng Panginoon. Praise God. And our devotion to our Heavenly Father. No, yung ating daw pagtatalaga nito, yung ating devotion. Para ginagawa natin ito para sa ating amang nasa langit. Today, let us examine our heart. Sa araw na ito, examine mo ang puso mo. Ano ba yung laman nito? Baka yung laman nito, yung galing doon sa Garden of Eden. Baka ang laman nito, yung puso ni Saul. Hallelujah. Isa lang ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ano pang sabi niya rito? And submit to prioritize obedience. To submit and prioritize obedience. Ipailalim natin. Hayaan natin na balutin ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ng ating buhay para magawa natin sa ating isip at puso na siya ang ating unahin. Praise God. Seek ye first. Amen. Mukhang napakahirap nitong verse na to. Oh. Praise God. Yung ba John 3:16 mahirap? Pwede mong i-memorize ito na nakapikit eh. Praise God. Praise the Lord. Alam niyo ba kung sino yung ayaw magbanggit nito? Yung John 3:16. Ano ba yung John 3:16? Mukhang nagtatanungan pa kayo. Ano yun? Ano? Praise God. Alam niyo ba kung sinong ayaw magbanggit niyan? Isa lang. Sino? Si Satan. Si Satan. Ayaw niyang banggitin niya ng pag-ibig ng Diyos. Ayaw niya. I-examine natin ang ating puso, mga kapatid. Pangunahin ang ating pagsunod. Every external act of worship. Kahit daw yung panglabas natin na pagsamba sa ating Panginoon. Dapat siya. Amen. Sa nagsasalita dito, hindi ako, hindi sino pa man ang dapat papurihan, ang dapat luwalhatin. Walang ibang dapat itanyag, walang ibang dapat itaas maliban sa ating Panginoon. Dahil ang tao, ako, sino pa man ay walang magagawa maliban sa ating Panginoon. Even an external act of worship. Dapat siya. Siya.
Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang ating Panginoon magpakailan paman. Amin po ba? Ganon kabuti ang Diyos. I-remind natin ito palagi sa ating isip at puso. May we strive to obey God's voice. Dapat tayo ay naglilihab, nagniningas, nagkukumahog, nagpupumilit, na sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya kung minsan mga kapatid, hindi natin ito nagagawa dahil lagi pa rin nangunguna ang ating mga self-interest. Yung ating mga sariling pagnanasa, yung ating mga sariling pagnanais. Ba't ang sabi niya rito, may we strive to obey God's voice. Ano pa? Knowing that in doing so, alalahanin mo at gawin mo ito. Praise God. Sana ngayong umaga, naihatid ng Panginoon sa atin ang tamang mensahe. Sana naipadala sa atin ng Panginoon ang tamang salita. Sana naunawaan natin na dahil sa salita ng Panginoon, sa loob ng linggong ito, maaari tayong magtagumpay to any circumstances in our life. Ano man yung ating hirap na dinaranas, ano man yung mga pader na nakaharang sa atin, lagi nating tandaan, sa kabila ng mga ito, nang dudoon ang Diyos. Kapag hindi natin kaya, tumawag tayo sa Panginoon, nandiyan siya. Ang laban ay hindi atin. Amen. Ang laban ay sa Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, yakapin mo siya. Gawin mo at ikaw ay kanyang pagpapalain. Knowing that in doing so, we will find through the light and pressure our Heavenly Father. Praise God. Nasa sayo ang kapayapaan. Nasa sayo ang lahat. Ang kagalakan dahil sa ating amang nasa langit. Sa linggong ito, remember, alalahanin mo na ang plano ng Diyos, ikaw ay magtagumpay. Ang plano ng Diyos, ikaw ay kanyang pagpapalain. Sumunod. Obeying God's word. Sundin natin. Let's pray. Hallelujah. Praise God.